Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ang balita ngayon tungkol ito sa statement ng Chinese Embassy directed kay SP Soto. Okay, milyong-milyong trabaho nanganganib na mawala. Babala ng Chinese Embassy sa Senado. Nagbabala ang Chinese Embassy sa Manila na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya at trabaho ng mga Pilipino ang patuloy na paglala ng tensyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay matapos ilabas ang pahayag ng tagapagsalita ng embahada na si Xi Jinping bilang tugon sa mga naging banat ng ilang senador kabilang ang Senate President Vicente Tito Soto kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. Milyong-milyong trabaho ang mawawala. Yan ang babala. Sa kanyang pahayag, diritsang nagbabala si Xi Jinping sa posibleng epekto ng diplomatic tensions. Sabi niya sa post o sa statement, any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Are these senators prepared to personally compensate those for their lost incomes? Or is grandstanding easier when someone else pays the price? Grabe. Ayon sa Chinese Embassy, hindi lamang politika ang nakataya sa sigalot, kundi pati ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Nagsimula ang mainit na palitan ng pahayag matapos ipasa ng Senado ang Resolution number 256 na kumukondena sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga Pilipinong opisyal na naninindigan sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Tinanong ito ng China na tinawag ito ng China na political stunt na sinagot naman ni Soto pahayag na he is claiming that we are intimidating Chinese diplomats, yet he continues to speak disrespectfully against us and calling the Senate resolution a mere political stunt. I can say the same thing to him, that he knows little about how diplomacy works. Respect begets respect. Kasunod ng mga batikos mula sa China dahil sa pahayag na ito, sinabi pa ni Soto, when someone triggers you to react and you do not, it is annoying. I prepare to be annoying. Sa huling bahagi ng pinakabagong pahayag ng Chinese Embassy, binatikos din ang asal ng ilang politiko. When it comes to serious diplomatic affairs, some politicians behave like children playing house. Dagdag pa nito, spouting nonsense only exposes their ignorance and arrogance. Nang sakit naman. Sa pinakahuling pahayag ng Chinese Embassy, binigyan diin ni Xi Jinping na maaaring magdulot pagkawala ng milyong-milyong trabaho. Okay, ano yung milyong-milyong trabaho? Una, 500,000 OFWs nagtatrabaho sa mainland China, Macau, Hong Kong. Pag napuno ang China, anytime, pwede nilang itigil ang pag-recruit ng OFWs natin, hindi na nila i-extend ang mga working visa, o pwede nilang pauwiin lahat ng mga Filipinos nagtatrabaho sa China. Kaya ang tanong, mga senador, SP Soto, handa ba kayong bigyan ng trabaho itong mga OFWs ninyo? Pakisagot ko, no, mga magigiting naming senador. So isang bagay lang yan, OFWs. How about itong mga farmers? Nagtatanim ng saging, pinya, durian, at iba pang mga agricultural products na ini-export natin sa China. Pag ayaw nang bumili ng China ng ating agricultural products, anong mangyayari sa mga farmers natin? Talagang millions of jobs will be lost. So ang tanong, kaya bang sustentuhan ni Soto, mga senador natin, itong kawawang mga farmers? And then mga negosyante natin na nag-trade, nakikipagnegosyo sa China. Anong mangyari kung putulin ng China ang relasyon sa atin? Kaya ba yan ng China? Yes, kaya nila. Dahil maliit na bansa lang tayo eh. Compared sa kanila na marami silang
kapartner, ka-negosyo na bansa, kaya nilang iputol anytime. Hindi ba na nare-realize yan ng mga senador? Yung West Philippine Sea, yes, wag nating isurrender, ipaglaban. Kaya lang, let's do it in the diplomatic way. DFA lang talaga yan ang makipag-usap sa bahalang mga Chinese Embassy at ang Department of Foreign Affairs. Sila lang dalawa. Na-train sila sa trabaho ganyan. Hindi mo maiwasan talaga sigalot between countries. Kailangan dapat ang umasikaso yung talagang nag-train, marunong yan. Hindi yung salita kayo dyan, ng salita na hindi naman nakakatulong. Freedom of speech, yes. Freedom of speech, pwede. Kailang, nang dahil sa inyong freedom of speech, kung magkagulo-gulo at maapektuhan itong mga OFWs, farmers, businessmen, may maitutulong ba kayo? O yan na, nagbabala na sila eh. Pag lumala ang tensyon at ma-downgrade ang mga relasyon, may maitutulong ba kayo sa millions of jobs lost, which is correct. Kaya sana magising kayo sa katotohanan, mga minamahal naming magigiting na senador, isama na natin si Commodore Tariela. Isipin nyo ang kapakanan ng nas nakakarami. Yung West Philippine Sea na yan, may ibang paraan para ipaglaban natin na hindi bara-bara lang puro salita sa social media.